pulong sa Dios. So padayon ta sa atong pagdayeg diha kaniya. So kung andam na, akong gihangyo ang tanan sa pagtindog. Hatay dong atong mga ulo and let us offer ourselves diha ni Lord. Kayunta nato sa tanan atong mga gipanghuna-huna, ibilin sa nato sa balay and let us focus ourselves diha ni Lord. Amahan namo nga langit nun sa ngalan ni Ginoong Jesus. Lord, salamat sa imong balaang espiritu, Lord God, nga naguban ka namo karon. Salamat, Lord, sa pagpasabot ka namo. Salamat, Lord, sa pagpakita sa imong kaayo diri ka namong tanan. Lord, anian na pod kami pag-usab sa pagtuki o pagtuon sa imong pulong, Lord. We pray, Lord, nga ikaw magapanalangin sa matag usa, na kaya ikaw mag-aabri sa matag usa ka namo nga kasing-kasing sa among dalungan, Lord God, ug panghuna-una, Lord. Na kami, Lord God, willing, Lord God, nga mo-accept sa imong pulong, Lord. And we pray, Lord God, nga ikaw, Lord God, ikaw, Lord, ang amo ang hatagan o pagtagad. Ikaw ang mong focus, Lord God, sa tanan nga higayon, Lord God. We bless your name and we give you thanks in everything. This we pray and ask. In Jesus' name, Amen. Sige, so, kung andam na ta, atong abrihan daan ang atong Bible sa Genesis chapter 30. Sige, so Genesis chapter 30, atong padayuno ng ato ang nasugdan last Sunday. Sige, so ato ta sa Genesis chapter 30, mag-start ta sa verse 17 hangtod sa verse 24. So basahon usa nato ang pulong sa Dios gikan sa verse 17 hangtod verse 24. Ang naa na moingon og amen. 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 So atong sugdan. Okay. Genesis chapter 30. Start ta sa verse 17. Atong dunganan sa mga Bisaya. Ready? Go. O gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah. Nagmabdo siya ug nanganak sa ikalimang anak nila. Miingon si Leah, gigantihan ako sa Dios kay gihatag human sa akong bana ang akong ulipon. Busa, ginganlan niya Isakar ang iyang anak. Unya, nagmabdo si Leah pag-usab ug nanganak. Kini ang ikaunong nilang anak nga lalaki. Mingon si Leah, gihatagan akog anindot nga gasa sa Dios. Karon, mahalo na gayud ako sa akong bana, kay unom naman ang among anak nga pulos lalaki. Busa, ginganlan niya Zabulon ang bata. Unya, nanganak siya babayi nga iyang ginganlag Dina. Unya, nahinumdum ang Dios kang Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel aron siya manganak. Ug nagmabdo siya og nanganak og batang lalaki. Miingon siya, gikuha sa Dios ang nakapaulaw kanako. Hatagan paunta ako sa Ginoo ug laing anak nga lalaki. Busa, ginganlan niya Jose ang bata. Amen. So kani nga word ni Lord, gihisgutan gihapon dinhi ang major character si Raquel ug si Leah. So sila gyapong duha atong hisgutan karong hapuna. So mag-review usa ta. Wala ko ray dagkong papel kay nahurot akong ink sa printer. Sige, so review. Nag-hisgot ta last Sunday about a test of faith or pagsulay sa pagtuo. Karon pangutana, kanus-a man nato mahibal-an nga gisulayan ang atong pagtuo? Kung naay moabot nga problema, tinuod, no? Kung naa gani problema, sulayan ang atong pagtuo. Mupadayon ba ka or muhunong? Adto ba ka niya mudangot or adto ba ka sa tawo? No? So panahon sa mga problema, gisulayan ang ato ang pagtuo sa Dios. So maunay nahitabo pod nila ni Raquel og ni Leah. So kung atong mahinumduman, naa sila sa panahon sa problema. And silang duha pareha og problema. Common ang ilang problem.
Unsa ganito ilang problema? Problema sa panampon or pagpanganak. Silang duha naglisod og pagpanganak. Si Leah nakapanganak pero ni hunong. So ni-stop na. And si Raquel on the other side is wala pagyud nakasulay og pagpanganak. So muna ilang problem no? Ganahan sila nga makapanganak. Pareho po na to, no? Natay mga desire. Natay mga ganahang maabot. And we can also reflect ourselves sa ilang story nga duha. Diba? So makita nato nga ang plano sa tao is lahi sa plano sa Dios. Okay. So gisgutan nato si Raquel as focus sa iyang response. Pero makita po nato si Leah tao man pud siya. So na po siya iyang plano. And we see nga iyang pong plano dili pod insakto, di ba? Okay. So plano sa tao, we learn the 3 points na to. Una is desperate. Diba? Desperado. And when desperate times moabot gani, ang plano sa tao lahi sa plano sa Dios. Ikaduha is kung desperate ang tao, mo decide hastily. So dali ratang malinla. So si Raquel na-deceive siya ni Leah. Diba? So murag nabalik tong story sa brothers nga si Esau ug si Jacob. No nga, tungod sa iyang like si Esau, tungod sa iyang kagutom, iyang gisacrifice iyang rights. No, so like ni Raquel, tungod sa iyang desire nga makakuha siya sa mandrakes or sa mandragora, kisa may iyang gibaylo, iyang bana. No, iyang gibaylo usa ka gabi. Makita nato ba nga ang ilahang history magnibalik ra pod sa sunod na pod. Okay, so sunod is kung mo decide ay hastily, ang paingnan jud is defeat. Defeat or loss or kapildihon. So ang plano sa Dios ang plano gani sa tawo dili gud na siya malampuson. So atong tan-awon on the other side ang plano sa Dios. So, unsa di ang response ka ganahan ni Lord? Una, ningon siya, lean and trust in God alone. Musandig ta, musalig ta, mudangog ta sa Dios. Walay problema kung mugamit tag tambal like herbal. Punta na to mandrakes, no? Wala man na dis atuwa. So, i-compare like herbal plants. Walay sayot kung mutuutaan ng mga herbal nga tanom because kanang herbal is gikan man as ni Lord. Nga may ga-created sa tanan, right? Nature comes from God. Everything comes from God. Nahimo siyang problema kung ang imuhang pagtuo dito na sa tanom, wala na ni Lord. Diba? So, dili na to kalimtan nga si Lord gihapon ang tinugdan sa tanan. Amen. Okay, second is ingon si Lord, do not decide hastily, but learn to wait for God's timing. Dili man tarihang maabot ang atong mga pag-ampo ug dungan. Siguro ang kang Sister Janice nga prayer nauna og abot kaysa sa prayer ni Sister Jessa. But then, ningon si Lord, wait for His timing. Maabot gid na siya. And third is look forward to God's fulfillment of His plans. Bot pasabot, kung atong hinumduman unsa gani ang pagtuo? What is faith? Sige, si Ate Rose. Unsa gito Ate Rose? Faith is? O, kanato na lang. Si atong own lamang nga meaning. Kung di na ito ma-memorize. It is like, diba, kanang pagtuo nato sa mga butang nga wala nato makita, pero sigurado ta nga moabot. Diba? So, wala pa siya naabot. But then, we are sure na naagi na siya. So, muna siya gingon nga, look forward to God's fulfillment. Wala pa na nahitabo siguro sa imong kinabuhi, but then, ingon si Lord, lantaw na o positive, ana, tanawa na nga, gi-claim na nimo nga mahitabo na sa imuhang kinabuhi. Dili tungod sa atua, o atuang kaugalingon nga kahibalo or kusog, but because of God. Tungod sa Ginoo. Okay. So, naapoy gibutang diri, during desperate times, it is not good to decide hastily because at the end, we will reap defeat. Sa Bisaya pa, sa mga panahon gani nga, desperado na ta kaayo,
dili day maayo nga mo decision ta dayo dali or diretso na ta og decide without recognizing God sa atong kinabuhi. Mo desisyon ra tag ato-ato kay ngano man ang paingnan ana is kapildihon ra gyud. Okay? Kaya nagsalig man ka sa atong kaugalingon, and gikan sa atong kanta ganina, no? Wala tayong mahimo kung wala ang Ginoo. So, sunod, during desperate times, we have to lean and trust in God alone. Learn to wait for God's timing and look forward to God's fulfillment in His plans. Okay? So, karon pangutana na, kay magsugod naman tas ato ang next na segment. Sa atong Sunday, was Raquel's plan a success or a failure? Ang plano ba ni Raquel successful ba or dili? Katong ka Raquel? Oh, dili, no? So, ang plano dahil sa tao, dili successful. It was a failure. She was defeated for being deceived to decide hastily during her desperate times. Okay, so na-pressure siya, tanan ng mga tension, tanan ng mga problema nga, mula gibason na siya, gibalik tong mga sauna, na ang kalagot. So, dito niya na-focus, iyaharang kaugalingon, iyaha ba is iyang gi-carry ang whole world? Pero kamati, wala na panahon nga, bugat kayo. It is heavy because ang tao man ang nag-hold. Wala man na ito gi-surrender diha ni Lord. So, nung po na gibuhat ni Raquel, like, mura siya og, kana bang gisultihan naman siya ni Leah, kani kana. So, iyaha is iya mong gi-carry tanan. So, she decide po sa iyaharap po kaugalingon, which is, dili maayo. Okay. So, for this Sunday, let's talk about failure. Okay. Why do failures happen even if we do the best we can? So, naato ganina sa tithes and offering ni Brother Bernard, no? Nga bisag unsay atong buhaton, kayo dito, nganong wala man gyapon nahitabo. No? So, muna siya inana. So, it reminds us that through failures, we learn to trust in God when nothing seems to happen. Mo man ginaytawo. That is why mahatabo ang failure. Kaya kung wala ang failure, dili ma-recognize sa tao nga gakinahanglan day siya og Dios. Kung dili ta masayop, kung sige ra tang insakto, sige ra maayo ang dagan sa atong kinabuhi, wag itay wala gyud tay sayop nga nahimo. Di ba? So, unsa may tanaw nimo sa imong self? Yes, mura na ka Ginoo, wala ka gakinahanglan sa Ginoo. And remember that God is sovereign. Siya ang tanan-tanan, siya ang nagbuhat sa tanan, and He deserves all glory and praise. So, alang na niya, dili na alang sa tao. So, failure also reminds us that through our weaknesses, we learn to lean on the strength of God. So, kung natay failure, which means na, gyud tay kahuyangon. Dili ta parihag kahuyangon. Lain-lain man ta problema. Lain-lain po ta og kalisdanan nga giagian. Diba? So, pareha ng mga salida. For example, salida ta kay, di mo ko bata, pero hili kong salida. Antay mo ng mga salida nga, common kayo ng dato na, guwapa na, naana niya tanan, pero kulangan siya og pag-atiman sa iyahang ginikanan. Diba mo man ay common sa? Walay time ang iyahang family para niya. So, it is just like that. Dili ni mo pwedeng ma-compare ang imong kaugalingon sa lain. Because when you keep on comparing yourselves to others, it means nga you are not contented. Imong contentment, imong gibase sa standard sa laing tawo. And remember, we are content not because of others or not because of ourselves, but because of the Lord. Diba? Happiness is from the Lord. Asa na itong makaplagan ang tinwag nga kalipay? Nara ni Lord. Okay, no matter how hard we try in this world, dili gyud na nato makabot kung wala si Lord. Okay? So diri na ako gibutang God compassionately blesses us even when we act manipulatively to get our way. Sa Bisaya ani, aduna gihapoy kaluoy ang Dios kanato. Amen. Diba guys, kung matag failure ta, but then ingon si Lord, maluluyon siya nga Dios. Nga bisan pa di ay sa ato ang manipulative way, bisan pag sa atong kaugalingon nga pamaagi,
sa pagtubag or sa paghimo sa atong mga plano sa atong kinabuhi. Even if masayo pa ta din ha. Ningon si Lord nga, I am merciful, I am compassionate. Maluluyon siya nga Dios. So, in this segment, ako ni siya gititulan of even in failures, God works. Amen. Okay, so ingon siya diri, even in failures, God works. So, like ni Raquel, fail siya, but then wala dito mihunong ang tanan. Yes, wala mihunong ang paglihok sa Ginoo. Verse 17. Ako ang basahon. Gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah. Nagmabdo siya og nanganak sa ikalimang anak nila. Pangutana. Nimabdos ba si Leah tungod sa mga sa iya sa mandrakes? Dili. Ningon diri, gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah. So wala di siya nagdepende sa iyahang gisaligan nga tanom nga fertile, maka-fertile nimo. Og dili ko to siya tungod nga iyahang like for example si Leah no, iyahang manggingan si Jacob nga ari ka nako ron kay I have hired you. Di ba? Gibayran tikaw. Oh, ari diri ka nako modulog ron kay gibayran tikaw. Bisan pag nakadulog siya anang gabi una ni Jacob, wala na'y kasiguraduhan nga mumabdos siya. Nothing is kaning sure. Wala'y sure. But then, ingon din sa verse 17, gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah. Which means nga, kung naaday tay mga failures na to, unsay atong gibuhat, unsay dapat natong buhaton? We pray. Mag-ampo ta. Mujud na siya, unta mo first, but nahimo siyang last option nila ni Leah o Raquel, no? But then, na siya yung mga plano po si Lord. Ganong ingon ana. Gipakita po na niya what is common to us. O man ay common sa tao. Diba? So, gipakita ni Lord that we can see ourselves in the people before. Okay? So, gidungog sa Dios ang pag-ampo ni Leah. Aduna may desire si Leah. Ang iyang desire is mumabdo siya pag-usab. And was it answered? Yes. Nagmabdo siya og nanganak sa ilang ikalima nga anak. And mingon si Leah, gigantihan ako sa Dios kay gihatag ko man sa akong banang akong ulipon. Busa ginganlan niya Isakar ang iyang anak. Pangutana. Okay. Tungod ba to nga iyang gihatag ang iyang ulipon mao nga gidungog siya sa Ginoo? Dili. Maura to'y gihunahuna ni Leah no? Nga gidungog iyang pag-ampo tungod kay iyang gihatag ang iyang ulipon. But muna siya giingon nga God is in control of everything. Siya mao'y makapa-close sa womb or maka-open sa womb. Siya mo'y makahimo kanimo nga mahimo nimo imong plano. Siya po'y mubabag kung dili siya uyon sa imong plano. Okay. So ningon diri, ginganlan niya Isakar. Okay, so Isakar means reward. Okay, reward ay ang meaning sa Isakar. So, sunod, ingon diri, nagmabdo si Leah pag-usab og nanganak. Makita nimo diri nga verse, unya nagmabdo si Leah pag-usab og nanganak, kini ang ikaunom nilang anak nga lalaki. Ang desire ni Leah is makapanganak ra pag-usab. Wala siya niingon nga manganak pa siya daghan. But then si Lord ni-add up niya. It's just like, mo pray ka aning certain things, but God will give you more than what you pray for. Amen? So, si Leah, iyang prayer, mumabdos ra gyud siya. But God grants her prayer more than sa iyang gipangayo. Okay? Mingon si Leah, gihatagan akong anindot nga gasa sa Dios. Karon, mahalo na gayud ako sa akong bana, kay unom naman ang among anak, nga pulos lalaki. Busa, ginganlan niya Zabulon ang bata. So, munila ka 6th child yun nga, iyahag yun mismo. Ang makita lang nato sa verse 20, naaragod gyapon ng iyang desire of love. No? Nanginahanglan siya og gugma. Gugma sa iyang kapikas nga si Jacob. Kay since sa beginning, bisag pila pa ilang anak, wala gyud niya na feel. Wala gyud niya gibati ang paghigugma sa iyahang bana. So kung atong i-picture out, mura sila og naay tent tingali ani, tents man ilang houses no.
Siguro no, in other tent, na diri si Raquel, dayon sa other tent, na si Leah, and then basin si Leah, igurang bisitahon no? Dayon dito, gid siya gapundo ni Raquel, kay mo to iyahang love. So, syempre, si Leah, naagid na siya feeling na po niya nga, kanindot po doon ako po higugmaon. No? So, ingon ana iyang desire nga, pagpanganak niya, ningon pagod siya nga, mahalo na gayud ako sa akong bana. But this also entails us nga, dili day basihan ang gidaghanon. No? Because even si Jacob, bisag wala sila anak ni Raquel, love ra gyud niya si Raquel. Diba? Wala sila anak, but then dili to siya basis sa iyahang love. Di man nato mapalit ang gugma sa tawo. Okay, but then, akong nakita ni previous nga verses, I guess, wali ni Pastor Ray, ingon dito, naluoy ang Dios kang Leah. Nakita man niya nga wala siya gihigugma. But then, ingon si Lord, I love you. I love you, Leah. Diba? Kung wala di tagihigugma sa ato ang igsuon or kinsa dihang atong gimahal, wala niya gilove back ang ato ang love nga gihatag. I-remind ta ni Lord nga He loves us. Amen. Gimahal ta sa Dios. Amen? Amen. Feeling man nato nga wala gyud gahigugma nimo. Nganong ingon ani siya nako? Ngano man ni siya? But always remember nga si Lord na ara gyud always nato. Amen? So, ingon diri verse 21, unya nanganak siya babayi nga iyang ginganlag Dina. Okay? So at last nanganak na gyud si Leah og babayi. And Dina means judged or vindicated. Okay? So sa unang panahon, muna dili man gud kayo kuan ang mga girls, no? So usually mga lalaki ang ilahang hatagan og mention sa Bible ingin ana. But there are more pag yun nga girls nga sama usab ni Dina. Okay. Unya, verse 22, nahinumdum ang Dios ka Raquel. Okay. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel aron siya manganak. Okay. Maabot sa times nato no nga kung natay prayer nya dugay kay moabot. Usay mayon ka nalimot tingali ang Dios ka nako. Or usay akong kulang, anong wala ko gitubag ni Lord. Siguro naabot ni siya nga instance ni Raquel because sa kadugayon po sa panahon, pila nakabukang nahimong anak sa iyang igsuon siya, wala ra gyud gihapon. No? Natagaan pagod siya bayi. So, ang jealousy pod ni Raquel ani sa iyang sister, sakit kayo sa iyang part, no? Nga, kung imong tan-awon siya, daghan kayong niabot niya, ako ang anong wala. Okay? But on the other hand, siya mapoy gihigugma nga wala po sa pikas. No? So dili ka maingon nga ay ato ko ni Leah, ay ato ko ni Raquel. Kaya no, God loves both of them. God loves all of us. Wala siya gipili, wala gipili si Lord. Okay? Ningon diri na hinumdum ang Dios kang Raquel. Na hinumdum buot pasabot, gihuna-una na ni Lord. Naana na ni Lord, nakadungog si Lord ni Raquel. Gitubag niya ang pag-ampo ni Raquel. Na hinumdum in this verse or remembers, reminds me sa second nga gingon ni Lord. Ingon siya sa iyang response nato, di ba? Learn to wait for God's timing. Pabuta lang, pabuta gyud, and maabot ra gyud siya. Amen. Di ba? Naabot ni Raquel ang iyang gipangandoy. Gipangandoy niya nga makapanganak siya, naabot gayon. Og nagmabdo siya og nanganak og batang lalaki. Ano mo alam? Maabot ra gyud na siya, burn. Og nagmabdo siya og nanganak og batang lalaki. Okay. Miingon siya, gikuha sa Dios ang nakapaulaw kanako. Mao din na iyang reason nganong ganahan day siya nga manganak. Even di ay nga love siya ni Jacob, naa siya pagbati og kaulaw. Okay, wala man siya anak. And kuan sa ilahang age, sa ilahang time, sa ilang culture, di ba, miingon man ang Ginoo kang Abraham, nga ikaw panalanginan ko ang imong mga anak sa makadaghan sa mga bituon. So kana para nila kanang daghan kag anak is blessing. So
So, panalangin na siya kung daghan kang anak. So, iyang paminaw ito, naulaw siya. Maulaw ko kang ano, wala ko'y blessing. No? Ang akong igsuon, blessed kaayo, ako wala gyud. So, naa siya kaulaw. And pagpanganak niya sa iyang anak nga lalaki, ningon siya gikuha sa Dios. So, ang iyang desire, anak, gifulfill ni Lord. Diba? Gituman ni Lord. Gibuhat ni Lord. Dili pinaagi sa iyang gikaon or giinom, giunsa to nila tong mandrakes. No, dili day tungod ato nga ni mabdo siya, kung dili tungod kay gitubag sa Dios ang iyahang pag-ampo. Same ni Leah, ang ilang pag-ampo maoy gitubag sa Dios. Okay. Verse 24, hatagan paunta ako sa Ginoo og laing anak nga lalaki. Busa, ginganlan niya Jose ang bata. So, ang iyang unang anak nga lalaki, si Joseph or Jose, which means nga, kani, dugangan, or dugangan paunta, to increase, he will add. So, mo na siya nga, later on, makita na to ang life ni Joseph, nga mo-increase yun, di ba? So, dito na kutob ang verse 24. So, karon atong isgutan ang different points nga atong hinumduman sa ato ang pagtuon sa iyang pulong karon. So naatay tulo ka G. Okay, Bisaya ug English. Okay. Point number 1 is tingo diri, God listens. Okay, God listens. Gidungog sa Dios. Okay. Makita ba nato sa verses nga gidungog sa Dios ang ilang pag-ampo? Amen. So God listens to our prayers. Mao na siya nga importante ang mag-ampo ta, dili lang para sa atong kaugalingon, kung para usab sa uban. Kay mao na siya, prayer is powerful. That is faith. Dili na to makita apan galaong kita nga maabot gayud na siya. So for example, healing. If we pray for healing, dili man ta ka-sure og kaayuhan sa tawo. Kay naamo na tanan sa Ginoo. Amen? But when we pray for it heartily, tubagon gayud sa Ginoo ang atong pag-ampo. Amen? And point number 2, ingon diri, God answers. Gitubag sa Dios. Okay? Kabalo man si Lord, di ba gidungog niya ang ato ang mga pag-ampo, and He gives answers to our prayers. Answers could never, kanang dili siya ingon nga yes ha, yes dayon. It doesn't mean nga, Lord, ayuha ko sa kong ubo. Yung ugma, maayo din kas imong ubo. No? Dili na siya ingon, ana nga, diha dayon, yan mo yung karito, ba mo ko ni mo giayo, Lord? O, ana, dili na mao, no? So when we pray, it is, gidungog na ni Lord, and learn to wait for God's timing. Kay hatag na niya. So God answers. And point number 3 is, ingon diri, God fulfills. Gituman sa Dios. Gifulfill ba ni Lord ang desire nila ni Raquel ug ni Leah? Yes. So ang nagtuman di ay sa plano ang Dios mismo. Diba? Dili ang tawo kung dili ang Dios. So God fulfills His promises and His plans sa tawo. So kung naatay mga plano sa atong kinabuhi, we have our kani natay gipangayo ni Lord, natay gi-desire diha ni Lord, always remember nga tumanon gayud na ni Lord. No? God fulfills our prayers. Okay. So mo to siya atong tulo ka G. Una, God listens. Unsag nito? God listens. Ikaduha, God answers. And ikatulo, God fulfills. Ato ba nang gi-claim? Amen. And ato na gyud nang na-experience sa atong kinabuhi. It is just reminding us, reminding us in our walk nga dili ta malimot na mati ang Dios kanato. Tubagon ta sa Dios ug iyang tumano ng iyang gisaad diri kanato. Amen. Okay? So unsa may atong buhaton? What shall we do? Or what will be our response? Okay? Same lang gihapon, di ba? Tungod kay pareha ni Raquel ug ni Leah, nag-ampo man sila. So, kita po, dili ta muhunong sa pag-ampo. Dili ta muhunong sa atong prayer life. No? We keep on praying until such time nga moabot gayud siya.
I know nga tagsa-tagsa na to natay prayers. Uban nga prayers na to answered na. Tinuod? Naapoy ubang prayers na to nga waiting ta. Tinuod? Yes, and ingon si Lord, keep on waiting, keep on trusting Him. Salig ta diha ni Lord, and idangop na to ang tanan diha ni Lord. Commit our plans to the Lord, and He will make it succeed. Amen? Amen. So manindog ang tanan, ato ka pasalamatan si Lord sa iyang pulong karong hapuna. Ato idunga atong mga ulo. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord God, Lord, we ask for your Holy Spirit, Lord God, as you dwell in each one of us, Lord. Lord, salamat, Lord, ang himayaon ka nga Diyos, nga among gisimba, Lord, kadong gialagaran. Salamat, Lord, sa pagtuo nga imong gihatag ka namo, Lord God. Lord, we pray for perseverance, endurance, Lord God, to wait, Lord God, to wait for your answers to our prayers, Lord God. Lord, help us to lean on you, to trust in you at all times, Lord God. Help us, Lord, to commit ourselves and our plans to you, Lord God. Help us, Lord, nga you will be the focus, Lord God, kanunay sa amuang katsatag sa kakinabuhi, Lord God. Keep on reminding us, Lord, every time, Lord, nga mawala man gani ni Lord sa amuang right path, Lord God. Lord, we know nga our failures, Lord God, doesn't mean the end of everything. But it is your way of saying to us, Lord God, our failures is your way of saying, you need me, di ba? Lord, we need you, Lord God, to get back on the right track. Kinahanglan kami kanimo, Lord God. Wala kami mahimo kung wala ka, Lord God. We are nothing, Lord, without you. No matter how hard we try, walay mahitabo kung dili nimo itugot, Ginoo. And Lord, we pray nga ikaw, Lord God, mag-bless sa mga plano namo, Lord God, sa among tagsa-tagsa kapamilya, sa among simbahan diri, Lord God, among mga plano, Lord, we commit everything to you, Lord, and we look forward, Lord God, to the fulfillment of your plans, Lord God. We give you thanks and we give all glory and honor to your name. This we pray and ask in Jesus' name. Amen.